So yo, what's up mga kadabergads, mga kwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto. Di natatawa kasi ako. Parang nagmamakawa na po si Paolo Contis. What? Bakit ka nagmamakawa, Paolo? Wait lang, lipat ko lang yung ring light ko. At hindi nakikita masyado yung kagwapuhan ko eh. Okay, yan. Ano ba? Makinis sa camera. Pagdating sa personal, ganun pa rin. So ito mga kadabergads, pag-usapan po natin ito nga yung pagbara or pagsupalpal. Ito hindi na yung clickbait ha. Totoo na to. Pagbara, pagsupalpal or parang pinakain ng buhay na martilyo. Pinakain ng isang buong martilyo, isang buong maso si Paolo Contis dito sa video ni Bossing Vic Soto at ng Dabarkads. No? So, ito pag-usapan na din natin to. Paolo Contis, panonoorin pa din daw kahit palitan pa ang Itbulaga. At may papanoorin po tayong video no na kung saan ay dito natin eto nga pong video na to ay maaari pala talagang makasuhan si Paolo Contis sa kanyang ginawa, kaya pala bumait. Kaya pala medyo lumaylo eh. So, siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, i-share nyo to mga kadabarkads. Sure ako na matutuwa at talagang baradong-barado at supalpal talaga dito si Paolo Contis. At salamat nga pala dun sa nagbigay ng 2 t-shirt ko. Hindi lang makita yung Totak Levi's po yan. Ang ganda ang presko niya sa di ba? Bakat yung abs ko. So ito muna tayo, dito muna tayo sa isang video na kung saan kung meron kang alam, marami kang alam. Ito manoorin natin ni screen recorder po natin. Ay, mali. Yan, asa na? Yan. Ito na. Putang lungkot na yung mukha ni Paolo Contis dito. Ito, sabi niya, Paolo Contis, panonoorin pa din daw kahit palitan pa ang Itbulaga title. Kahit daw palitan pa ang titulo ng programang ito, daw ay tatangkilikin pa daw ng manonood. Alam niyo ito matagal na ho namin yan din sinasabi. Matagal na ho namin yung sinasabi yung nandiyan sa screen na yan, napapanoorin sila. Matagal namin ina-advise sa kanila na palitan na ho nila yung titulong Itbulaga. At baka nga doon pa sa pagpapalit nila or hindi na sa hindi paggamit ng titulong Itbulaga or ng Itbulaga trademark na yan, baka mas tangkiligin pa sila ng tao kasi may originality at may sila mismo yung nag-create ng titulo na yon. Sila yung nag-isip ng mga segment, ng mga kung ano-ano pa yung mga pakulo dyan sa kanilang noontime show na yan. Kaso tigas ng ulo mo eh. Ang titigas ng ulo nyo. Ilang beses ba kayo dapat pagsabihan? Parang lang parang artista sa drama no? Parang drama lang. No? So dito nga ito ay pinost po ng Showbiz Avenue na hindi ko alam kung marami po ba tong ito ata yung pinakakwento. Tignan natin. Try natin Ay, ang cute naman ng tatlo. Para kayong ano ba yung mga tatlong Teletubbies. B1 and B2 and B3. May B3 ba doon? Alam ko parang wala ata eh. No? So ito yung nilabas nga na Paolo Contis papanoorin pa din daw kahit palitan pa. Ba't tayo nyo pang gawin? Bakit hindi nyo pa gawin? Bakit nyo pa kailangan ipagsabi na kahit papanoorin kayo
'Di ba? Ang hirap kasi sa inyo, sinira nyo muna yung mga pangalan nyo, yung image nyo sa tao bago nyo mapag-isipan na papalitan nyo yung titulong Itbulaga or papalitan nyo na yung titulo ng or title ng inyong noontime show. Anak ng place naman kung kailang ang tagal nang nire-request sa inyo yan eh. Kasi ngayon sasabihin nyo na parang napag-iisip-isip nyo na napapalitan nyo na yung titulong Itbulaga. Ay, ang kulit kasi eh. Diba? Ang tagal na eh. Kung kailang sira na yung image nyo, kung kailang pinakita nyo na yung tunay yung ugali na mga bastos talaga kayo, wala kayo respeto sa Tito Vic and Joey, sa mga Dabbercads, no? Tsaka nyo naisipan na, papanoorin pa rin kami kahit palitan na namin ng title. Eh dati pa namin nire-request yan sa inyo. Tutusin, hindi nga pang babash nung ginagawa namin sa inyo. Payo to. Marami nang nagsabi sa inyo eh. Ultimo nga yung vlogger ni Isko Moreno, sinabihan na kayo eh. Kapalitan nyo na yan para mas maganda, para mas mas maganda pa rin yung daloy ng noontime show nyo. Bakit? Takot ba kayo? Takot ba kayo na hindi kayo tangkiligin ng tao dahil hindi nyo gamit ang titulong Itbulaga? Dahil kung talagang sinasabi nyo, di ba, alam niyo, kayang-kaya niyong buhatin ng isang show. Lagi niyong pinagyayabang yan eh. O ngayon, gawin niyo sa sarili niyong mismong kayo mismo yung gumawa. Diba? O, ang hirap kasi sa inyo, angkin kayo ng angkin nang hindi naman sa inyo. Gusto niyong lahat kunin eh. Kinuha niyo na nga lahat, pati yung channel eh. Biruin niyo ilang taon na yung video na yan. Alam niyo sa YouTube, ito ulitin ko. Sa YouTube, kahit ilang taon na yung video na yan, tuloy-tuloy pa rin po ang revenue niyan para sa kaalaman po ng lahat. Kaya yung channel ng Tito Vic and Joey, yung channel na Itbulaga na yan, at makikita nyo, nandiyan pa po nakabalandra yung mga muka ng Dabbercads, sila Maine Mendoza, Alden, Tito Vic and Joey, Raisa May, kahit yung mga dati pa, no? Andyan pa sila, Jose Manalo, Wally Bayola, si Zombie lang wala dyan. No? Eh, kumikita pa rin yan. Diba? Kumikita pa rin yan. Tuloy-tuloy pa rin yung revenue niyan. Kaya, ewan ko ba kung bakit hindi nyo may private. Ang mas maganda pa nga dyan sa channel nyo na yan, i-private nyo para wala na talaga. Hindi na yung sa inyo na talaga. Pati yung kaso naka-verify na tayo. Nga pala, ito disclaimer. Baka kasi sabihin nyo, yung channel nyo pakipalitan ng title. No, yung channel, yung YouTube nila, no. Ganito po kasi ang kalakaran dito sa YouTube. Kapag na-verify na po ang iyong YouTube channel, katulad po sa akin na may makikita nyo dyan, may check, eh bawal na po yung palitan. Opo, bawal na po yan palitan, no. Depende na lang kung siguro may mga mas marunong pa sa akin o may mga malawak na kaalaman dyan sa larangan ng YouTube, sa larangan ng social media, yung mga pasikot-sikot dito, or yung mga rules dito, baka pwede pang i-edit yan. Pero yung pagkakaalam ko, hindi niyan pwedeng i-edit, no? Para sa kaalaman lang po ng Dabbercads. So ito, basahin natin. Ako, English pa ata. Wala bang Tagalog? Oo, ano ba yung napindot ko? Ito. According, bali kay, Nanay Lolit Solis. Oo, itong na to. Okay, ang daming ads. Ang sarap. Ito, sabi daw, according to Nanay Lolit, both TBJ and the group of Paolo Contis have already established their own following. Ito, sabi ni Nanay Lolit Solis, ang sarap ng feeling na buhay na naman ng showbiz na for a while parang natahimik hanggang ngayon. Ito pa ang agawan ng titulong Itbulaga. Sabi niya na. A-Rose, any other name is still a rose. Siguro kahit ano pa ang i-title, ilagay mo, basta nakita mo sila Tito, Vic and Joey, Itbulaga pa rin may isip mo. Totoo po yan. Kaya kahit sino pa gumamit, silang 3 pa rin ng original, kaya no problem kung sakaling baguhin nila Paolo Contis ang name ng noontime show nila
nakakatuwa nga na meron na rin malakas na following yun, show nila Paulo. Kaya kahit bigyan mo na ito ng iba pang pangalan, tsak na may viewers pa rin. Nalakpakan natin, no? Ito yung ano to hindi to dapat i-bash tong sinabi ni Nanay Lolit Solis. No? At matagal na rin naman din natin to sinasabi sa generic na Itbulaga. Hindi na palang pwedeng tawagin generic, no? Ano na pala, colorum. Yan sa colorum na noontime show ay kailangan talaga mas maganda kung baguhin na lang mo talaga nila yung kanilang titulo, kanilang title. No, sana nga huwag nang humaba ang pang-issue dahil healthy naman para sa viewers na 3 na ang show na pwede nilang mapanood pagtanghali. May kita mo na ngayon kung sino talaga ang magiging matatag sa labanan. Kaya naman ang mga commercial hindi alam kung saan nilalagay ang kanilang ads dahil 3 na ang pagpipilian nila. Bongga talaga ang tanghalian na hindi ka pwedeng matulog dahil nga type mong manood ng show, bongga. Sabi ni Nanay Lolit Solis. No. So dito naman din tayo sa mga comment ng mga sa mga comment din ng mga netizen. Pero bago doon, magbigay muna tayo ng komento doon. Alam nyo, si Nanay Lolit Solis, si Nanay Lolit Solis, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung manager ni Paulo Contis. Ngayon, napakasakit lang din kasi isipin na yung manager mo or yung tinuturing mong nanay ay panatiko or panig sa Tito Vic and Joey. Tapos si Paulo Contis na anak-anakan niya at kanyang yung kanyang anak-anakan ay panig naman sa TPINC sa mga halusos. So doon, meron din minsan naiisip ko rin na baka para-paraan lang nila to kasi baka may mga tropa din doon si Lolit Solis sa kabila sa Tito Vic and Joey kaya hindi niya masyadong inaano. Pero siya nga ang nagpauso ng salitang fake bulaga Kaya nga 'di ba dati sinabi ni Attorney Maggie nakakasuhan yung mga netizen, no? Yung mga netizen na yung mga supporters ng Tito Vic and Joey ng legit Dabarcad supporters na kakasuhan yung mga tumatawag sa kanilang fake bulaga. Kaso, naunahan na namin sila, sabi namin, papayag naman kami makasuhan, pero unahin nyo si Nanay Lolit Solis. Kasi siya nagpauso nun. Bigla naman nawala ho yun bigla naman hong nawala. Ewan ko, baka kung itutuloy nila, wala naman problema. Gusto niya yan pero asahan nyo, kapag ginawa nyo yan, buong Pilipinas kalaban nyo. Lalong hindi tatangkiligin niyang yung noon time show nyo na yan. Alam nyo, totoo naman yun no? Na kahit papano, aminin naman din natin na kahit papano, kahit yung sinasabi namin na 400, 500 na nanonood sa live, sa YouTube is nakaka-1,000 na sila. So kahit papano, bilang baguhan na noon time show, napakaganda na rin po nun. Talagang ang pangit lang kasi si strategy ng TPINC, pinapangit muna nila yung image nila bago sila, kung sakali man na magpapalito sila ng titulong Itbulaga, pinapangit po muna nila yung kanilang image sa mga tao. Bago nila naisip, palitan na natin to kasi no choice na talo naman na talaga tayo simulat sa pool pa lang. Kaso hindi nila naisip, yung strategy kasi nila, akala nila talagang kakampihan sila ng mga tao. Kaso bandang uli nga. Yun. Masasabi ko lang, sana noon pa ginawa nyo na yan. Sana dati pa. Hindi na sana umaba tong issue na to. Hindi na sana nagkaroon ng mga bulgaran ng ugali. Kasi sa totoo lang, dito mo nalaman kung gaano kabastos si Buboy Villar. Kung gaano kabastos si Isko Moreno, kung gaano kabastos at kawalang respeto si Paulo Contis. Etong mga artista naman to, minsan nga nakakaawa na nga lang talaga kasi sila yung naging palaman ng halusos sa mga binabato ng mga tao sa kanila. Totoo naman sila yung humarap, sila yung nag-front sa dapat ay yung
Halusos Brothers po yung tumanggap ng mga pangbabash ng mga netizen. Kaso ang nangyari ho, etong mga artista, dahil bayad naman ho sila at malalaki naman po yung mga kontrata ng mga yan. Kaya ang nangyari ho ay sila po yung tumanggap ng mga pangbabash ng mga netizen na panatiko ng Tito Vic and Joey. Minsan ako rin naawa din ako, sabi ko kawawa yung mga artista. Kaso nung bandang uli nawala awa ko kasi pinapakita nila una na yung ginagawa nila, yung mga pagtanggal-tanggal ng mga mic, yung mga alam mo kapag nababanggit yung Tito Vic and Joey, so pwede naman doon na inutos yun sa kanila ng kanilang may Gcash na dumating. Sino naman kaya yung Gcash na yun? Magkano yun? Ay hindi pala Gcash yun. Kala ko Gcash na, kinabahan ako. Sabi ko, yes, may pang birthday na ako. Hindi pala Gcash. Akala ko akala ko may pang bilog na ako. Hindi pa pala, ano ba na yun? Okay, basahin natin yung mga comment ng mga netizen. So, look dick mo, kontis. Ano ibig sabihin ng look dick? Look dick mo. Ano yung look dick? Makikita mo dito kadalasan, respect. Tingnan nyo, ito yung kinaganda sa mga legit Dabbercats, sa mga supporters ng Tito Vic and Joey. Tingnan nyo kapag may mga ganitong post, andun sila lahat. Grabe yung suporta. Alam nyo, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo mga ka-Dabbercats na hanggang ngayon, hanggang sa matapos na tong issue, kung di man tumatapos, di wag. Pero nandyan pa rin po kayo na nakasuporta sa amin, lalo na sa Tito Vic and Joey at sa legit Dabbercats. Tingnan nyo yung mga comment, puro respect. Yan lang naman yung hinihingi ng mga netizen na hindi maibigay ng Tape INC. Ayun lang, tingnan nyo. Makikita nyo dyan sa screen, grabe, puro respect po ang halos mababasa mo. Diba? Kasi yun lang naman din yung hinihingi nila. Alam nyo, sa totoo lang, kapag binigay nyo yung respeto sa Tito Vic and Joey, baka nga mamaya suportahan pa ko kayo ng mga Dabbercats, promise yan. Makita nyo kapag may sa inyo, pag may mga nangaaway sa inyo, halimbawa may nangaaway sa inyo, tapos okay na lahat, okay na, bati-bati na, tapos na lahat, naibalik na yung titulong Itbulaga, wala nang mga demandahan na yan, baka nga isa pa kami ng TBJ Defender na magtanggol din sa inyo. Diba? Napaka-basic na kasi, kaso ngayon nga lang, medyo confidential na. Parang confidential funds lang yan. Charot. Na tipong, siraan na yung image. Noong una, medyo okay, pero ngayon. So, dito tayo mapunta sa video to. Ito nga, siguro, di ko alam, baka kasi machopolangot baby ko muna tayo, Pakinggan na lang natin. Alam nyo kasi, diba, pumutok talaga yung issue. Lalo na yung mga pag-promote ng mga host, na pinagsisigawan ni Paolo Contis na itong kung ano nga daw yung kanilang title, So dito pala, pwede talaga palang makasuhan si Paolo Contis sa or yung iba pang mga host or kaya yung mismong production ng isang noontime show sa paggamit ng hindi sa kanilang title. So ito, pakinggan lang na lang natin, Pakinggan natin. So, pwede naman siguro tayo bakita. Sige, try lang natin, Pero kung ayaw, ganyan na lang, So, pakinggan natin. Si Marikina, ipinail na nga doon yung copyright infringement. Paglabag, may kaso po ba na mapafile since panalo TBJ ngayon? Attorney, maybe kayo po ang sa iyo naka-address to? Yes, meron kasi paglabag yon sa copyright nila, dahil ang copyright hindi mo kailangang irehistro. It attaches from the moment of creation. Ang protection ibinibigay ng batas sa may likha. At kaya nga nag-file na sila sa Marikina. At doon sa RTC Marikina, i-file na nga doon yung copyright infringement, paglabag sa kanilang karapatan bilang mga original na lumikha. Kaya kung ang tanong, meron ba maipa-file? Meron, nasampulan na nga sa RTC Marikina. Ano pwedeng i-file? Baka sakaling ako masunod Ganun po ulit. Infringement po ulit.
Paki-explain nga po yung salitang copyright. Apo. Yung copyright po ay binibigay na proteksyon sa mga lumikha ng mga programa, ng mga kanta, sulat, tula. May proteksyong binibigay ang batas na walang ibang pwedeng gumamit kung hindi yung may likha at yung mga taong kanyang pinahintulutan. Pagka Napapansin ko lang mga kadabarkads, kapag si Attorney Buko ang nag-explain, napakalinaw. Pero kapag si Attorney Maggie, parang ang gulo. Ewan ko lang, kanya-kanya tayong ano dyan. Pero pag si Attorney Maggie, Abraham Garduque, parang ang gulo ng ano. Alam niyo, solid magsalita to, purong English, pero naiintindihan at klaro. Si Attorney Maggie, may English, may Tagalog. So, shortcut is Taglish. Pero minsan ang hirap intindihin eh. Hindi porket na hindi porket hindi kami makaintindi ng English parang ang hirap niya lang talaga kasing mag-explain. So, tuloy natin. gamit mo ng walang pahintulot, infringement, paglabag sa copyright. So, sino magdedesisyon na ang may copyright nito ay Sa inyo. itong Kayo. taong ito? Yung hukuman po, yung korte. Kaya po welcome sa ating Mali-mali po pala naging ako. development sa IPO dahil sinabi po ng IPO, kayo ang may likha nung Itbulaga. Kailangan bang ako'y mag-file? Kunwari ito, ipapile ko itong sinulat ni Parin Joey. Creator. Maturo sa kanya. To eat his own. Hindi na po kailangan mag-file ng registration ng copyright. Magmula sa oras na nilikha mo yan, sinulat niya, kanya na ho agad ang copyright. Hindi na ho kailangan iparehistro yon. Anong oras mo sinulat yan? Kanina pa rin abangan nyo to kay Boss Toyo, mahal to. No, so yun hindi nyo ho yung tapusin ng gusto ng mga kadaverkids. Sa totoo naman talaga, at dahil talagang maaari talagang kasuhan ng korte kung sino man yung talagang patuloy pa rin na gumagamit ng titulong Itbulaga. So ngayon, na dahil lang mamatigas ang ito nga, may isa pa nga tayong video dapat panoorin pala dito. So ito na lang, dito na lang natin panoorin ito. TVJ aawatin ng TIP-INC sa paggamit ng Itbulaga. So sa paanong dahilan? So ito, panoorin ho natin ha. Oo. Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin ngayon ang abogado ng TVJ na si Attorney Enrique de la Cruz o Attorney Buko. Attorney Buko, magandang gabi sa'yo. Hello, Mr. Fu. Magandang gabi. Parang close tayo, Buko. Idol kita, bata pa ako, idol na kita. Bago kita interviewin, meron akong Ibig sabihin matanda na si Buko. Ibig sabihin matanda na to si Pu? Idol ko na siya nung Ano ka na, di ba professor ka na nun? Grabe. Ikaw ang idol ko, bata pa ako. Kamusta ka naman, Attorney Buko? Okay naman. Masaya. Akala ko naman mag-guest ako dyan, naghahanda pa naman ako ng mga app na ipapakita. Sabi mo, mag-guest ako sa show mo eh. Nakita ko yung mga guest mo, mga naka-brief lang. Hindi yun dito! Ibang show yun! Mga babae yung nandito. Pwede ka naman mag-guest dito ng live. Basta, iba yung mga naka-brief. Pero pwede ka naman din doon kung gusto mo mag-brief. Galangin natin to, attorney to, tsaka in fairness, ikaw ang abogado ng TVJ, at ito na nga, na aprubahan na ng IPO na kinansela na nila sa Tape Inc. yung Itbulaga at sinasabi na TVJ na ang nagmamay-ari nito, inapila tapos ibinasura. So, pwede nang gamitin ng TVJ ang Itbulaga, attorney. Oo naman, Mr. Fu. Actually, kahit bago pa i-final yung mga cast, pwede naman nang gamitin talaga ng Tito Vic and Joey yung kanilang nilikha na trademark sa Itbulaga. Kasi sa kanila ang copyright yun sa kanila nagmula. Kung tatandaan mo, yung Itbulaga ay 1979 pa naitatag. Correct. 1979 pa lang may Itbulaga na, ginagamit na nila yan. Yung tape ay pinanganak lamang bilang korporasyon noong 1981. At ipinarehistro lamang ito ng tape sa pangalan. Yan na, ang liwanag na nun ha. Baka hindi nyo na naman maintindihan.
19, ulit-ulit na nga ito. Nananawa na kami. Sa totoo lang, nananawa na kami kaka-explain. 1979 na itatag ang titulong Itbulaga ng Tito Vic and Joey. 1981, ipinanganak or sumulpot na parang kabuti itong Tape INC. Tapos magiging sa kanila, di wow. Noong 2013. Kaya ibig sabihin, nung umalis sila sa show, pwede na lang dalhin at gamitin yung Itbulaga dahil ito ay sa kanila. Sila ang naglikha, sila ang gumawa. Pero, out of respect, no? Kaya itong pinaka-importanting salita, respeto. Respeto. Nirespeto ni Tito Vic and Joey yung pagkakarehistro nung trademark na Itbulaga sa pangalan ng tape. Pagamat kino-contest nila ito dahil mali, dahil sila ang lumika. Pangalawa, pagamat ang pinarehistro nilang class ay 16, 21, 25, yung kasi ang mga trademark may mga klase, no? Yung pinarehistro ng tape ay para sa merchandise, mga goods. Hindi sila nagparehistro ng Itbulaga para sa show or entertainment. Si Joey De Leon lang ang merong ganon. Kaya even from the start, kahit na wala pa itong mga kasong ito, wala pa mga desisyon, pwede na nilang gamitin, pero out of respect, respeto. Ito po, ulit-ulit na rin namin doon sinabi, no? Talagang dito ako lalong humahanga or lalong humanga sa Tito Vic and Joey na kahit pwedeng-pwede na pala talaga nilang gamitin, hindi nila ginamit kasi nirespeto nila yung pagkaka-register ng Tape INC nung 10 years. Registration ng tape, di ba? Napanood na natin yun, na-reaction na rin natin. So, nirespeto po ng Tito Vic and Joey yun. Kaya hindi nila ginamit. Pero tingnan nyo yung binalik sa kanila ng tape. Tingnan nyo yung ginawa sa kanila ng tape. Hindi pa rin sila nire-respeto. Kaya itong mga, yung sinasabi ng ibang mga vlogger na dahil daw sa aming mga vlogger ng tape, dahil daw sa TVJ Defender is kaya daw nasisira ang pangalan ng Tape INC or ng tahanang pinakamasaya nila. Dahil daw sa paninira namin, hindi kami naninira dito. Sa totoo nga, pinapayuhan pa namin kayo. Ulit-ulit na ako namin sinabi na kayo mismo ang sumisira sa pangalan nyo, hindi kami. Okay? Palakpakan. Sa respeto sa proseso, nagparaya ang Tito Vic and Joey. Sila ang nag-adjust. Ginawa nilang EAT, yung kanilang show. Hinihintay nilang matapos yung proseso sa Intellectual Property Office. At noong December 4 nga, lumabas na ang desisyon na sinasabing kanselado na yung pinarehistro ng tape na Itbulaga at ang tunay na may-ari ay ang Tito Vic and Joey. Ngayon, may appeal process pa. Ang pakiusap, sana yung tape naman ng rumespeto sa desisyon ng IPO na kinakansila na, huwag na nilang gamitin pansamantala. Ano ba yun? Pero maisingit ko lang, naalala ko si Sir Joey, nakasama ko yan sa Wow Mali ng ilang taon. Talagang kinuwento niya sa akin yung history ng pangalan ng Itbulaga. Actually, meron pa nga siyang sa akin, parang artwork, kung paano nagsimula yung Itbulaga, naka-frame sa bahay ko yun. Kaya alam ko din yung kwento na yan, attorney. But alam niyo kung halimbawa, labanan ng testigo, yung talagang lehitimong testigo, napakarami din ng TVJ. Hindi, sa totoo lang, sobrang dami din. Kita mo, yung kay Mr. Pooh, diba? Meron pa siyang naka-frame pa. Yung kay Jess Spiritu, marami pa eh. Diba? At marami tayong katibayan ng mga video kung saan nanggaling, saan nagsimula. At noon pa man, iisa lang ang kwento. Hindi pa bago-bago, hindi pa putol-putol, hindi dagdag bawas, diba? Ganun dapat. Kung ikaw talaga yung may-ari, dapat iisa lang yung kwento mo. Kaso sa iba dyan, damakmak yung kwento ng iba dyan. So, tuloy natin. paano yun? Di ba? Nag-appeal na sila si Tape Inc. Tapos binasura na ng IPO. Meron pa ba silang iba pang paraan para umapila pa doon sa desisyon na inilabas ng IPO na nasa TVJ talaga ang trademark ng Itbulaga? Yes, sa ilalim kasi ng rules natin, Mr. Pooh, pwede pa silang umakyat hanggang sa Court of Appeals, hanggang sa Supreme Court. Kaya nga ang kahilingan na lang namin respeto.
na habang nag-aapila ka, pansamantala, hindi mo gagalangin yung desisyon. Hindi ba dapat habang nag-aapila ka, galangin mo yung desisyon na ibinigay ng Attorney, just in case, andyan pa kayo? Hello? Yes. Just in case, just in case lang. O, di ba, humihingi kayong paggalang na ibigay. Halimbawa, hindi ibinigay, hanggat hindi sila natatapos sa pag-apila, ginagamit pa rin nila yung Itbulaga. Ano magiging hakbang ng TVJ? Na-anticipate na namin yan, na inaasahan na namin na hindi nila susundin o hindi nila respetuhin, no? Kasi, alam mo, ang respeto, isang salita na hindi kayang ibigay ng taong walang galang sa kapwa. So, nag-file na ho kami ng injunction. Hindi kayang ibigay ng taong walang galang sa kapwa. Ang sakit nun. It's so hurt. Pasimple ka rin, pasimple ka rin na Attorney Buko sa mga banatan mo. Pero totoo yun malaking sampal sa mukha ng Tay-Payensi yun. Diba? Biruin mo inaantay lang nilang ng respeto pero wala, nga Hindi kasi ito kasi, yung Tay-Payensi, yung mga lusos, never talaga nagpatalo yan. Hindi kasi yun yung mga tao na ubod ng yaman na never talagang tumanggap ng pagkatalo or parang hindi sila sanay na matalo. Akala nila lahat nadadaan sa yaman, sa kanilang puwersa. Pero hindi naman lahat ng bagay na nangyayari dito sa Pilipinas ay doon lang talaga kumukonekta. Or doon lang lagi bumabase sa yaman, no? Hindi lahat ng bagay or pagkakataon ay nadadala ng pera. Tandaan niyo yan. Pero ang sarap pakinggan nung sinabi ni Attorney Buko ng TVJ. Na-anticipate na namin yan, na inaasahan na namin na hindi nila susundin o hindi nila respetuhin, no? Kasi, alam mo, ang respeto, isang salita na hindi kayang ibigay ng taong walang galang sa kapwa. So, nag-file na ho. Ang sakit nun. Oo. Ang respeto ay hindi binibigay ng mga taong walang galang sa kapwa. Bagay, nung una pa naman talaga din gets na rin namin. Kami mismo ng mga tao, kami mismo ng mga supporters ng Tito Vic and Joey, alam na ho namin talaga na noon pa naman ay ganun na talaga din sila. Kasi noon una pa lang sa mga host, nakita namin. So, utos ng Tay-Payensi yun, no? Utos ng management yun na ganito, pag sinabi mong Tito Vic and Joey, tanggalin ng mic. O, di ba? Ilang beses natin natungayan yun. Meron pa nga video dyan, yung yumakap, di ba? Umiiyak yung babae, salamat po. Pero legit double records po kami, sabi nung isang host, ay, sige, salamat, thank you. O, diba? Doon pa lang nakikita na ng mga tao na peke pala yung pagmamahal nyo sa tao na tinutulungan nyo. Tulad sa Tito Vic and Joey, talagang solid So, dito na tayo mapunta sa pinaka main topic natin, no? Ito yung tawag dito. Ito yung pangsupalpal ni Bossing Vic Soto sa kay Paulo Contis. So wait lang, may nag-text sa akin. Sabi niya, "Boss, kukuha ka ba mangkok?" Magkano ba? Kailan nagbablog ako tsaka mag-chat. Yung video sa 18 ng umaga. Birthday ko kasi yun Video sa 18 ng umaga. Okay. Hindi ko na ilalagay dyan, pero totoo may nag-chat talaga sa akin, nagsisin pa nga di ba? Nagbablog ako. Maya na lang tayo usap. Buisit ka. Nagbibenta lang yung tao, sinabihan na buisit. Hindi, tropa naman, oo. So ito, dito na tayo sa main topic po natin na yung pagbara
ni Bossing Vic Soto at ng Tito Vic and Joey sa patutsada ni Paulo Contis, yung about po dun sa mga matatanda na hindi na makatayo. So eto po, grabe, supalpal dito si Paulo, mga Kadaver Cats. Pindutin na natin. Tagal. Uy, asan na? Mag-play ka. Meron pa. Meron pa, ano? Vic, Oo. huwag kang maupo. Ito na po, nakatayo na po. Ang email po ay galing po kay Jessica Pambihira. P. Ramos po. Okay. Meron pa. Yan na. Meron pa, Ulitin ano? natin. Vic, Oo. huwag kang maupo. Ito na po, nakatayo na po. Ang email po ay galing po kay Jessica B. Ramos po. Okay. Yan na, napaka-basic. Napaka-basic, no? Alam niyo yung sinabi kasi ni Paulo nung nakaraan, yung mga nakapolo daw, nakamaong ng short, paupo at bibihira lang daw tumayo. So ayan na, sinagot ka na. Alam niyo yung Tito Vic and Joey, napaka-basic lang nilang bumawi, pero tagos eh. No? Talagang mapapahiya ka eh. Kaya si Paulo Contis ngayon, ang bait na rin eh. Alam niyo, wala naman talaga sa dinami-dami ng mga halos mga bigatin na nakatunggali ng Tito Vic and Joey. Ni isa talaga walang umobra, ultimo nga si Willie. Diba? Si Willie Rebillame mas mayaman ng triple yan kay Paulo Contis. At mas sikat yun kay Paulo Contis, si Willie Rebillame, pero tingnan mo. So yung mga Kadaver Cats, mga kabiyaya, ano mga ikukomento nyo dito sa mga video at mga topic na napag-usapan natin ngayon? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, pakishare na rin po itong video na to para mapanood pa ng iba pa nating mga Kadaver Cats. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi, God bless and peace and bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan